All right. An amazing afternoon to all our online learners, teachers, and enthusiasts. Maraming salamat sa pagtutok sa atin ngayong hapon ng Lunes, 3 o'clock. Di ba? Siyempre, 3 o'clock habit tuwing Lunes, ang ating Science 10. So bago tayo magsimula, no? Gusto ko munang batiin ang ating mga online learners na nakatutok at ibang mga tutors na patuloy na sumusuporta ng ating session tuwing Lunes ng hapon. Tutor Ram, ng Math 5 sa elementary. Hello, thank you for watching sa ating mga learners. Kala Kaizil na nakita ko nag-share na. Kala Jude Michael Jansalin, maraming salamat sa pag-share ng ating session. Philip Ray Elmancera mula sa Quirino National High School. Patuloy lang nating i-share ang ating session. Muli, maraming salamat sa inyo. Maya-maya ay bibigyan kayo ng time ni Tutor Ichad na mabati kayong lahat. Ayan. So allow me first to share my screen. Today is week 6 no, ng ating Ituloy online tutorial session para sa Science 10. Ayan, so nakikita ko na tuloy-tuloy lang ang pagpasok ng ating mga learners sa ating session. Muli, ako si Tutor Ichad mula sa Katmon Integrated School, SDO Malabon City. Kasama natin si Tutor Rainier mula sa Manuel Luis Quezon High School mula sa SDO Caloocan City. Pero ngayong araw, di ba, ay makakasama niyo muna si Tutor Ichad ulit dahil ang ating Tutor Rainier ay nasa training ng Educational Technology Unit dyan sa May Sagada, sa Cordillera Administrative Region. Ayan. Hello, Tutor Rainier. Ingat po sa mga kasama nating EdTech specialist na magtitrain po ng ating mga teachers, di ba? Para maging ICT capable lalo ang ating mga kaguruan at ang ating mga paaralan. Ayan. Mapapanood rin po tayo ng live sa Facebook ng DepEd Itulay at YouTube channel ng DepEd Itulay, DepEd Philippines, at DepEd Educational Technology Unit. Muli, Science 10, tuwing Lunes, alas 3 hanggang alas 3:40 ng hapon. Simulan na natin ang pagbati. Merong 1 minuto si Tutor Ichad. Para mabati ko kayo, no? Isulat ninyo ang inyong pangalan sa comment section, ang inyong paaralan at ang division kung saan kayo nabibilang. At syempre, napakahalaga sa lahat na i-share ninyo sa mga social media ninyo ngayong hapon ang ating session. Ayan, share naman ang ating session. Maraming salamat kay Tutor Isma Jeff Cordon ng Alive. Ayan ang ating program head ng Alive. Nanunood siya ngayon mula sa SDO Science City of Muñoz. Hello rin kay Ma'am Angelica Perez Kunan mula sa SDO Pampanga ng Macabebe High School. Hello po ma'am, thank you for watching. Maraming salamat sa ating mga learners na patuloy na nanonood ngayong araw. Hello rin kay Ma'am Lara Meliza Pablo Manzon. Ayan, mula sa Quirino National High School. Thank you so much ma'am for watching our session this afternoon. Kay Teacher Donna Jill Carriazo mula dyan sa Isabela. Maraming salamat ma'am. At syempre, dyan na nga nagtatapos ang oras ni Tutor Ichad. So, patuloy po nating i-share ang ating session para naman no, mas marami tayong mga learners na ma-reach ngayong hapon sa session natin. Muli si Tutor Ichad na makakasama ninyo sa Week 6, Quarter 3, Week 6 ng ating session. Ang ating pag-uusapan ngayong araw ay ang pangatlo sa pinakamalaking lesson ng third quarter, which is evidence of evolution. Alam ko na sa huling bahagi ng pag-aaral na to ng evolution, no, ay maunawaan natin kung papaano mapag-aaralan ng iba't ibang mga ebidensyang nakalap ng ating pinagsama-samang mga siyentista. Ayan. So, pag-usapan natin ang mga evidences of evolution. Muli, maraming salamat sa developmental team na gumawa ng ating Quarter 3, Module 6, Evidence of Evolution mula sa Region 1. Ayan, DepEd Region 1, dyan sa may City of San Fernando, La Union, sa kanilang mga writers, editors, reviewers, illustrators, layout artists, at ang kabuang management team. Maraming salamat po sa pagpapahiram ng ating ABM SLM module ngayong hapon. Ang ating most essential learning competencies, learners and teachers, at ganoon din sa ating mga enthusiasts na nakatutok pa rin ng patuloy na pagdami at pag-boost ng ating mga viewers ngayong hapon. Maraming salamat. Ang ating MELC ay explain how fossil records, comparative anatomy, and genetic information provide evidence for evolution. S10LT-3F-39. Ayan, actually, kasama sa pag-aaralan natin dyan, hindi lang ang fossil records, comparative anatomy, at genetic information. Kasama rin ang evidence ng embryological development. So, isa-isahin natin yung mga evidences na yan.
Last week, pinag-aralan natin ang ilan sa mga huling bahagi ng pag-aaral ng genetic information. So medyo kokontian na natin yung pag-aaral sa DNA na part. And kung next week, maisisingit pa natin ang ilang bahagi ng pag-aaral ng evolution, no, bago tayo tumawid sa ecology, isasama pa rin natin syempre ang ilan sa mga evidences katulad nga ng nabanggit natin na genetic information. Ano-ano ang mga kailangan nating reminders para sa linggong ito? Una, take the pretest prepared at the start of the module. Take time in reading and understanding the lesson. Follow instructions carefully. Use a clean sheet of paper for your answers in each activity or assessment. Try to recall and connect the ideas that you had in the lower years. Number 5, be honest when doing the activities. Record only what you have really observed. Don't hesitate to ask. If you need to clarify something, approach or contact your teacher. Number 7, take the post-test prepared at the end of the module. And number 8, you can check your answers in the activities, self-assessments, and post-test. So alam kong handang-handa na. Shout out muna ulit sa kambal natin mula dyan sa Quirino National High School, kay Laika Gumiran at Liza Gumiran. Ayan, thank you so much for watching. Hello rin kay Gerald Cultivo mula dyan sa Ocampo National High School. At sa iba pa nating mga manonood, kanila Brett Ordonez, ayan, Jillian Albejas, ayan, maraming salamat sa panonood ng ating session ngayong hapon. Siyempre, alam kong excited na tayong ipamigay ang ating mga recognitions at stake. Wala muna tayong faster finger first, na Scientastic Faster Finger First Cuties of the Week dahil yung ating mga nanalo last week ay hindi po ako nireplyan sa Facebook Messenger. Okay, so kung kayo ay mga faster finger first natin, no, pwedeng maya-maya ay mabati kayo ni Tutor Ichad, mag-reply naman kayo para at least ma-recognize natin kayo sa ating recognition. Pero, syempre, i-recognize pa rin natin ang ating Mahusay Tuties of the Week, Mahusay Teachers of the Week, at ang ating Mahusay Schools of the Week. Simulan na natin para sa ating Mahusay Tuties of the Week, fresh na fresh, so bagong mga muka, pero lagi na natin nakikita sa ating comment section. Ang unang set ng ating Mahusay Tuties of the Week, Micaela M. Salomon mula sa Godofredo Senior National High School, SDO Camarines Sur, at si Reggie Russell A. Sunga mula sa Macabebe High School, SDO Pampanga. Parang classmate to ni Rainiel Manabat de Vera. Ayan. At estudyante ni Ma'am Angelica Perez Cunan. Ayan. So congratulations, Micaela and Reggie. Next set ng ating Mahusay Tuties of the Week, si Kaizel E. Fajardo mula sa Partida National High School, SDO Bulacan. Estudyante ito ni Ma'am Sarisa, tingin ko, ayan. At si Harchi R. Dansalan mula sa San Mariano National High School Main Campus, SDO Isabela. Ayan, congratulations Kaizel and Harchi para sa inyong achievement ngayong linggo. Congratulations! At patuloy nating batiin sa ating comment section ang ating pangatlong set ng Mahusay Tuties of the Week para sa linggong ito. Siyempre, paulit-ulit tayo sa of the week. Precious Lara L. Reyes mula sa Quirino National High School, SDO Isabela, at si Janice M. Gahudo mula sa Santa Lucia National High School, SDO Bulacan. Ayan, so clap naman para kay Precious Lara at kay Janice. Congratulations sa inyong mga Mahusay Tuties of the Week. Muli, nagpapasalamat tayo, no, sa ang tambalan ng Tutor Rainier at Tutor Ichad sa ating mga Mahusay Teachers of the Week na patuloy nating nagiging partner sa pagtataguyod at pagtutulay ng ating pagkatuto tuwing Lunes ng hapon. Unang-una dyan, syempre, si Ma'am Sarisa May S. Luris mula sa Partida National High School ng SDO Bulacan. Ma'am Sarisa, maraming salamat. Alam ko na sa backstage lang yan. Si Ma'am Sarisa nanunood po sa atin. Thank you so much, Ma'am. At syempre, isa rin sa bago nating Mahusay Teachers of the Week. Ayan, nakachat ko to si Ma'am at patuloy ako nagpapasalamat sa mga learners natin, no. Mula first quarter pa lang napaka-active na ng mga estudyante ng Quirino National High School diyan sa SDO Isabela. Ma'am Lara Meliza P. Manzon. Ayan, Ma'am Lara Meliza, maraming salamat po and congratulations po. Ang next nating set ng Mahusay Teachers of the Week, si Ma'am Jo Angeli Ayong mula sa Ocampo National High School, SDO Camarines Sur, at ganoon din si Ma'am Jesseline G. Ehe ng Godofredo Reyes Senior National High School, SDO Camarines Sur. Ayan, Ma'am Jo Angeli at Ma'am Jesseline, maraming salamat po, Ma'am, and congratulations po. Ang last na set ng ating Mahusay Teachers of the Week, walang iba, syempre, mula sa Alibadabad National High School, dyan pa rin sa SDO Isabela, si Ma'am Ana Olga D. Pakleba, at si Ma'am Michelle M. Nicolas mula sa Bangkero Integrated School, SDO
Isabela. Ayan, Ma'am Ana Olga and Ma'am Michelle, maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta sa atin pong ginagawang session linggo-linggo dito sa Science 10. At syempre, last but not the least, ang ating mga mahusay schools of the week, bagong add sa ating roster ng mga napaka-engaging at supportive na mga schools, no? Ang Bangkero Integrated School mula sa SDO Isabela at ang EPIL National High School mula dyan sa SDO Ormoc City. Ayan. So maraming salamat po sa mga mag-aaral, pamunuan, ayan, at mga kaguruan ng Bangkero Integrated School at EPIL National High School. Punta na tayo sa ating pre-test. Ayan, ang ating What I Know. Alam ko na set na ang ating mga learners ngayong hapon. Share nyo pa rin ang ating session. Maraming salamat po sa mga nanonood ngayon. Ang nakikita ko sa aking end ay 144 organic viewers. Maraming salamat po sa patuloy ninyong panonood. Thank you so much, Kerja Leona Marin, sa pag-share ng ating session. Ganon din kay Harchi R. Dansala, na isa rin sa ating mahusay Chuti of the Week. Ayan, sa pag-share ng ating session. Hello sa inyo dyan. Punta na tayo sa ating pre-test, no? Ang What I Know, multiple choice, direction. Read each question carefully, choose the letter of the correct answer, use a separate sheet of paper for your answers, or i-comment nyo sa ating comment section. Ayan. So maraming salamat kay Christian L. Alberto po mula sa Quirino National High School sa pag-share ng ating session. Thank you so much. Let's start our pre-test. Unang tanong, okay, number muna bago ang capital letter ng inyong tamang sagot. Unang tanong, where can most fossils be found? A. Black soil. B. Lava flows. C. Granite rock. Or letter D. Sedimentary rock. Ayan, share na ng ating session. I-share nyo naman ang inyong mga kasagutan. Maraming salamat sa pag-share ng ating session. Zailin Clemente mula sa Santa Lucia National High School. Ayan, so para mabati kayo ni Tutor Ichad, share nyo ang ating session at i-comment ang inyong buong pangalan, school at grade and section, school division. Ayan. Okay, letter A daw ang sagot ni Jude Michael Jensalin, si Kaizil letter A, si Janice Gahudo, ayan, si Janice Gahudo ay letter A, ayan. So ang tamang sagot ay letter D rin pala sila. Ma'am Donna Jill, hello po, letter D. Ayan, si Philip Ray Elmancera, letter A. Ang tamang sagot ay, yes, it's letter, very good, it's letter D. Question number 2 para sa ating pretest. The following statements describe evolution except A. Evolution is continuous. B. Evolution refers to change. C. The world is stable and unchanging. Or letter D. The mutation causes evolution only when it becomes heritable. Ayan. So maraming salamat. Ma'am Jesseline Ehe, nanonood po sa atin si Ma'am Jesseline. Maraming salamat, Ma'am Jesseline. Thank you so much sa mga nag-share ng ating session. Ang question number 2 natin ay alin sa mga sumusunod? Ang mga sumusunod ay statement na nag-describe ng evolution except, ayan. So, tignan natin ang sagot. Letter D, si Jude Michael Jensalin. Thank you so much, Jude Michael. Si Jude Michael Jensalin ay letter D. Si Philip Ray Elmancera ay letter B. Si Ma'am Donna Jill, letter C. Si Kaizil, letter B. Ayan. So, tignan natin ang sagot ng ating mga learners pa. Ang tamang kasagutan ay letter C. Ayan. Thank you so much, Ma'am Donna Jill. Ayan, si Ma'am Donna Jill, nakita kong may tamang sagot. C. At yung iba pa nating mga learners na nasa ating comment section. Thank you so much. Last question para sa ating pretest. What I know, sagot-sagot. The strongest evidence of evolution from a common ancestor is blank. Again, the strongest evidence for evolution from a common ancestor is blank. A. Similar embryological structures. B. Similar DNA sequences. C. Similar body structures. Or letter D. Similar fossils. Parang ilan to sa mga nabanggit natin, no, na mga patunay, no, ng evolution, no, strongest evidence ng evolution. Maraming salamat kay Eileen Kalingasan Aklan, ayan, sa pagsagot at pag-share ng ating session. Thank you so much. Hello po, Mamela de la Cruz. Nanonood si Mamela sa atin ngayong hapon. Lloyd Brihino, maraming salamat sa pag-share ng ating session. At ganoon din, Kalahari Ira, Jasmine Orteza, at Princess Garcia kasama si Miriam Yadaw. Ayan. So maraming salamat. Ang tamang sagot, ayan ang mga sagot. Si Michael B. Jansalin pa rin, ang sabi niya ay letter B. Si Harry Ira, letter D. Jasmine Orteza, letter S. Ayan, may bagong letter. Baka letter C.
Si Princess ay letter D. Ang tamang sagot ay letter B, similar DNA sequences. Actually, yan yung nakita natin, no, na pinakamalaking evidence ng pag-aaral talaga ng evolution, okay, from common ancestors. Kaya tinatawag natin yung pag-aaral ng DNA talaga na isa sa malaking susi, di ba? Para malaman ang ating mga common ancestors. So, tuloy-tuloy lang po sa pag-share ng ating session. Maraming salamat. Magtungo na tayo sa pag-share at pagko-comment ng inyong mga scores. Tignan natin, wag namang malungkot si Princess Garcia. Ayan, go lang ng go. Meron pa tayong susunod na session. Maraming salamat kay Andre J. Agtang mula sa Quirino National High School, Grade 10 Athena. Thank you so much for sharing our session. Sige, comment nyo ang inyong mga scores para naman mabati kayo ni Tutor Ichad. Si Harry Ira ay nakakuha ng 2/3. Si Jude Michael ay nakakuha ng 1/3. Si Mia Casino ay nakakuha ng 3/3. Congratulations sa ating mga online learners. Punta na tayo sa background ng ating discussion. Alam kong excited na kayong pag-aralan ng evolution. Pero bibigyan muna kayo ni Tutor Ichad ng konti lang naman na background. Bakit kailangan nating pag-aralan ang mga evidences ng evolution. Okay, una, evolution is not just a matter of change over time. No, bakit kaya siya tinawag ba't kaya sinasabi natin na it's not just a matter of change over time, di ba? Kasi sabi siya, no, many things evolve such as trees lose their leaves, mountain ranges rise and erode, but they are not examples of biological evolution since they don't involve through genetic inheritance. Actually, hindi lang yung sa matagal na panahon, no, nagkakaroon ng proseso ng evolusyon. Marami pang ibang factor na pwedeng maging bahagi ng pag-aaral para mapatunayan natin na totoong nagkakaroon ng evolution. Next, the central idea of evolution is that life on Earth shares a mutual ancestor. Okay, so tandaan natin that this kind of idea, no, parang katulad yan ng as you and your cousin are actually sharing, no, a common ancestor, na parang masabi natin na ang central idea lang naman talaga ng evolution is parang kino-compare mo yung pinanggalingan mo at yung pinanggalingan ng pinsan mo at yung second cousin mo ay iisa lang. Okay, di ba? Or maaaring meron kayong common ancestors. Okay, so parang ganun lang yung central idea ng evolution. But it becomes more complex. Okay, so mas naging komplikado yung dating ng pag-aaral ng evolution because of diversity, di ba? Or yung tinatawag natin sa pag-aaral ng biology na biodiversity. Kasi hindi lang naman ang kingdom, no, ang pag-aaral ng mga organisms ay nahati sa isang kingdom. So marami, may mga halaman, may mga hayop, at meron ding mga fungi and other unicells na mga pwede nating mapag-aralan pagdating sa evolution. Next, the developmental change in common ancestor of life paved way to the diversity that is documented in the fossil record. Kaya nga isa sa mga pag-aaral nating ebidensya, no, ng pag-aaral ng evolution is that there are a lot of evidences when we study fossil records. Okay, so mamaya babanggitan tayo ni Tutor Ichad at pakikitaan tayo ng ilan sa mga pag-aaral na ginagamit ng ating mga scientists pagdating sa pag-aaral ng mga evidences ng evolution. And last, evolution means that we're all distant cousins, sabi dyan, humans and oak trees, hummingbirds and whales. Actually, no, medyo kumukontra yung paniniwala ng mga scientists sa pinaniniwalaan ng karamihan sa mga conservative Christians and creationists na naniniwala na ang mundo natin at ang mga organismo na patuloy na naninirahan sa mundo natin ay nag-share ng isang tinatawag natin na common ancestors or that we are all distant cousins. So, tignan natin yung mga evidences na inilatag at tayo ay maging manunuri ngayong hapon ng mga ebidensya na yon, kung ito ba ay pwede nating tanggapin o hindi. Tandaan natin that science are all things that are facts, no, na pwede nating mapag-aralan at pwede nating ma-verify, di ba? Base sa mga ebidensyang pwedeng ilatag sa atin. Ayan. So alam naman natin that evolution is not a historical process. It occurs at this moment ngayon. Maaring ngayon ay nasa proseso tayo ng evolution. At hindi man natin nakikita ng mas mabilis katulad kanina na ang argument is that it's not about how it changes over a period of time or a set of time, but it's not a historical process. So hindi lang siya dahil pinag-aralan sa history or naging bahagi ng kasaysayan, kaya masabi natin siyang nag-exist or naging bahagi ng evolution. It occurs at this moment actually, no,
at this moment. Ayan. So, pwede nating masabi na ang lahat ng organisms ay na-involve, no, pagdating sa evolution ay naiproseso na. Milyong taon na ang nakararaan at unti-unti lang nating hinahanapan ng mga evidences para magpatunay ang kanilang existence. Populations constantly adapt to variations in their environment and thereby gather changes in the genes that are existing to the species through its gene pool. Actually, dun pa lang sa pag-aaral ng genes or isa sa mga tinatawag natin na evidence about sa DNA, okay? At ano pa ba? Yung pagkakaroon natin ng pare-pareho or similarities sa ating mga DNA structures, no, sa ibang mga organisms ay nagpapatunay at isa rin sa mga ebidensya na po pwedeng ilatag para masabi natin na meron tayong common ancestors na tinatawag. Sabi pa dyan sa ibang mga pag-aaral, no, na though hindi natatanggap nung iba na tayo ay nanggaling sa common ancestors kung paano man nagsimula ang buhay sa ating mundo, maaring tignan natin at i-verify natin ang mga evidences na inilatag sa atin ng mga scientists. Ilan sa mga scientifico na pwede nating makadaupang palad, no, sa pag-aaral ng evidences ng evolution? Syempre, walang tatalo kay Charles Darwin. So si Charles Darwin ang isa sa mga nag-propose ng idea that all new species descend from an ancestor. Alam naman natin na yung kanyang Survival of the Fittest sa kanyang mga naisulat na libro nung nag-aaral siya ng masteral, di ba? Ilan yan sa mga nailatag niyang pag-aaral at patunay na meron, no, ang ating mga new species na nag-descend nga sa iisa at common ancestor. He performed an exhaustive amount of research to provide as much evidence as possible. Today, there are a lot of significant evidences actually for this theory, such as fossil records, embryological development, comparative anatomy, and syempre yung pag-aaral ng molecular biology when it comes to sharing our genes with our common ancestors. Sabi dyan, evidence, no, to support the theory of evolution comes from different fields of science. However, pieces of evidence of evolution are divided into two groups, katulad ng direct and indirect. Ang pag-aaral ng fossil records ay ilan sa mga direct actually na evidence because it can be observed or seen, such as, di ba, the fossil records. On the other hand, may mga indirect evidences na hindi masyadong nagpapatunay, no, na-involve ang actual observation ng evolution. Katulad ng pag-aaral ng tinatawag natin na homologous, analogous, and vestigial structures, ang embryology, at ang biogeography. Pero isa-isa nating hihimayin ang lahat ng mga evidences na yan para sa pagpapatunay ng tinatawag natin na theory of evolution. Pag-aralan natin ang 4 na sources of evidence for evolution. Pero, syempre, katulad nga na nabanggit ko, yung molecular biology ay pwede na nating mailagay sa katulad ng napag-aralan natin last time. Okay? So, ngayon, isa-isayin natin ang fossil record. Ayan. So, ano bang meron sa fossil record, Tutor Ichad? Bakit siya sa strongest contender evidence na po pwede nating ilatag sa pag-aaral ng evolution para sa ating mga sa ating subject sa Science 10. Embryological development ay isa rin sa mga pwede nating masabi na source ng evidence para sa evolution dahil makikita natin ang pagkakapare-parehas sa embryological level ng mga organisms, especially sa animal kingdom, na may pagkakahali-halin tulad, no? So, susunod naman dyan ay ang comparative anatomy. Paano ba nagkakaiba-iba ang comparative anatomy at ano ang strongest evidence na pwede nating magamit sa comparative anatomy? Either homologous yan, analogous yan, or vestigial yan. Okay? So, isa-isahin natin. Umpisa natin sa fossil records. Evidence from fossil records. Fossils are remnants, no? Ito yung mga labi na tinatawag natin sa Tagalog, no? Labi. Pag sinabi nating mga labi, yung mga natira, no? Maaring yan ay dumi, no? Feces, or maaring buto, or shells, no? Ano pa ba? At iba pang mga, or maaring yung mismong insekto na maaring malaki noon. So, isa sa mga actually pinaka-cute dyan na pag-aaral, no, sa fossil records, kung nanood kayo ng Jurassic Park, yung original na Jurassic Park, I think 1990s yon, no, na ilan sa mga remnants na kung paano sila nakapag-create ulit ng mga dinosaurs, no. Though fictional, pwede nating maisip dahil meron doon na, na ilan sa halimbawa ng pag-aaral na yon ay ang isang fossilized na mosquito na nakita nila sa amber bark tree, di ba? Na parang nakadikit siya sa dagta ng isang amber tree. Tapos,
kinuha nila yun, parang dinisect nila yung mosquito, then kinuhaan nila ng portion ng dugo tapos nilagay nila sa isang palaka. Tapos lumaki yung palaka ng parang dinosaur. So fictional, pero may mga konting ah, konting patutsada para sa evolution, di ba? So para lang makita kung ano yung meron sa ating mga organisms. So fossils again are remnants of an organism from the primitive times. Most organisms do not fossilize actually, and geological processes usually destroy those that do, or they never surface for examination. O kaya hindi na sila nakita or hindi na sila hindi na sila mahalukay, 'di ba? Kahit na anong exhaustive na process ang ginawa ng ating mga archaeologists at ilan sa ating mga tinatawag natin ng mga paleontologists na nag-aaral ng mga fossils, nahihirapan sila. So fossils are generally formed when an organism is covered by sediments that then harden into sandstone, slate, mudstone, or flint. Either dumikit yan sa dagta, di ba? Resin, ayan. Piat, ano pa ba yung mga pwedeng mga ano nila, ice, di ba? Pag nanood kayo ng Ice Age, di ba? Ilan sa mga fossils ay dumikit sa mga matitigas na mga yelo. Ayan. So, yun ilan sa ating mga evidences na po pwedeng mapag-aralan. Pero ang ilan pa sa mga sinasabi ng mga experts dyan, sabi, according to experts, fossil provides direct evidence for evolution because it can tell what has happened. Yun actually yung isa sa mga pinaka-center point ng pag-aaral ng fossil records. Isa pa dyan, by simply studying fossils occurring in different strata of rocks, geologists can reconstruct evolutionary change over time and its course, diba? It can show that variation in time has happened. Okay, so napakaganda ng pag-aaral ng fossil records na pinag-aaralan ng mga paleontologists katulad nitong nakikita natin na fossil identification based on their method of formation. So mapapansin nyo dyan that yung ilan sa mga common, 'di ba, sa index ng fossil, tinatawag natin na fossil index, 'di ba, provided to us by Britannica. Ayan, salamat po. So, makikita natin diyan na yung unang layer, 'di ba, are the oldest. So, yun dun pa lang kapag na-measure na natin 'yan actually by carbon dating or radioactive carbon dating, po pwede nating ma-identify, 'di ba, base sa tinatawag natin na carbon dating nga, no, sa pagkamatay ng carbon content diyan sa ating mga buto ng organisms natin, pwede na nating malaman ang edad at kung kailan huling namataan bago nawala yung mga uri ng organisms na yan. So ilan yan sa mga patunay na pwede nating pag-aralan. Mapapansin nyo rin diyan na yung nasa level 1, no, maaaring magkakamag-anak or maaaring sabay-sabay silang nabuhay sa panahon na yon. Ganun din ang nasa 2, 3, 4, tapos another section yung 5, maaaring nagkaroon ng excavation during the time or something has happened, no? Parang catastrophic events or ano pa ba, katulad ng mga volcanic eruptions or strong earthquake na maaaring nagtabon, no? Or nagtabi sa gilid ng ilang parts ng index na yon. At ganoon din sa 6 at nag-resurface na yung ilan sa 7, okay? O yung mga latest na tinatawag natin na mga fossils. Ayan. So, tuloy lang natin ang ating pag-aaral at ang pag-share ng ating session para mas marami tayong mga learners na ma-reach. Okay? So, ilan yan sa pwede nating mapagbasehan ng pag-aaral ng tinatawag natin na evidence from fossil records. Ikalawa, sa ebidensya ay yung tinatawag natin na evidence from embryology. A study of organisms' embryonic progress provides further clues to its evolutionary past. Scientists proclaim that ontogeny, yan, summarizes phylogeny. So ano ba ibig sabihin ng ontogeny that summarizes phylogeny? Sabi dyan, it simply means that if a certain organism undergo its embryonic development or tinatawag natin na ontogeny, it duplicates or recapitulates the stages in its evolutionary history or phylogeny. Ibig sabihin, kung ano yung pwede nating mapag-aralan, though indirect ang evidence ng embryology or embryological development as a whole sa pag-aaral ng evidence ng evolution, yung ontology kung saan ontogeny na pag-aaral, no, ng embryonic development ng isang organism or ng isang species na pwede nating makita sa kung ano mang stages ng evolutionary process sa history yung kanyang pinagdaanan. So mapapansin nyo na may similarities ba sa embryological development ang ilang certain organisms in animal kingdom para masabi natin na maaaring nanggaling sila sa tinatawag natin na common ancestors. Ayan.
So ilan sa mga illustrations na po pwede nating makita dyan ay ang early embryonic stages of the different vertebrates showing similar embryonic structures. Pag sabi natin vertebrates, di ba itas? Yeah, vertebrates. Okay? So mapapansin nyo dyan, ano ba yung tinatawag natin na embryonic development or early embryonic stage? Ito yon yung nasa may pinakaitaas. Kung mapapansin niyo yung itsura sa pinakaitaas ng ating mga early embryonic stage, no, na different vertebrates, mapapansin natin na, 'di ba? Pare-pareho silang may backbone, 'di ba? Different vertebrates nga. At mapapansin natin na may pagkakahalintulad sila or yung sa tinatawag natin na process sa evolution history ay yung tinatawag natin na phylogeny, 'di ba? Na doon sa part ng ontogeny ay may similarities na agad sila. So ilan yan sa mga ginagamit ng mga evolutionists at ilang mga scientists na nag-aaral ng mga evidences for evolution para mapatunayan na maaring nanggaling sa common ancestors ang ilang mga species. Isipin nyo na ang isda ay ganoon din ang kanyang itsura dati, no, sa kanyang early embryonic stage. Ganoon din ang salamander, ang tortoise, ang chick, ang pig, ang calf, ang rabbit, at ang human. Even tayo ay parehas ng itsura sa early stage ng embryonic development. So, ilan yan sa mga ginagamit ng mga scientists and they have actually a lot of studies na kinakandak, though medyo komplikado pang pag-aaral niyan. Sabi nga rito, although the connection between evolution and embryonic development is more complex than once thought, related organisms do show similarities in their embryonic development. Okay, sabi dyan, these resemblances, yung pagkakapare-parehas nila, can be traced to the conservative nature of embryology. That small changes, yung maliit lang na pagbabago, small changes actually, ay ng early development nila can have severe significances in advanced phases concluded a domino effect. Okay, so parang dun pa lang sa part na yun ng itsura. And even sa part ng animal kingdom at sa side ng ilang mga vertebrates, diba? Parang may pagkakahalintulad pa rin kahit na sa part ng fetus or yung medyo nagde-develop ng ibang mga parts. Like sa pig, sa calf, sa rabbit, at even sa atin as humans. Okay? Yes, at ang huli sa ating mga evidence mula sa evolution ay ang tinatawag natin na evidence from comparative anatomy. It can be actually studied using what we call different structures. Kasi pagdating sa anatomy, syempre alam naman natin parts and function, 'di ba? Pag sinabi nating anatomy, 'di ba pinag-aral natin anatomy anatomy and physiology, 'di ba? Pinag-aaralan natin including morphology, okay? Kung saan pinag-aaralan natin yung function ng mga iba't ibang bahagi or parts ng ating mga structures. Ayan. So mayroon tayong tinatawag sa evidence ng comparative anatomy na homologous and analogous structure. Sa Richard, ano ba yan? The discipline of comparative anatomy is vital in understanding relationships among creatures. Structures are classified to be homologous if they have similar embryonic origins. Kapag parehas ng embryonic origins, maaaring same ng pinanggalingan or itsura ng kanilang embryological development. Analogous naman if they are identical only in function. But may mas malalim pa na pag-aaral na pwede tayong makuha pagdating sa comparative anatomy. Una, sa analogous structure, birds and flies, for example, birds and flies wings are examples of comparable structures, kaya tinawag na comparative anatomy, because you are comparing structures of one's organism to another, okay, or more, okay, so mas marami pa, in which they serve the same function but have different embryonic origins. One is made of bone and flesh, the other is mainly composed of non-living chitin. Okay, katulad nung flies, diba? So parehas silang may function, tinatawag na analogous yon, na paglipad, yung birds at saka flies, parehas silang may wings, at ang purpose nun, diba, is to fly. Pero magkaiba sila ng composition. But they have an analogous, diba, function. Okay, same function na tawag natin doon. Example nga dyan ay yung meron sa flies or insect. Meron silang hind wing at forewing na pwede nating masabi na hindi katulad ng bird na feathers at bat, di ba? So para tignan nyo yung bat, Bat is a mammal. Ang birds ay maaaring belong sa family ng avian. Insects naman ay another set pa ng species. So mapapansin natin dyan na makikita natin that yung wings ng bat ay particularly its skin, di ba? Wing membrane of skin. And yung birds naman, feathers yon. So magkakaiba ng structure, okay, di ba? Magkakaiba ng
ng composition particularly, but they have analogous structure, same function. Ang gamit ng mga yan ay para sa paglipad. So may kakayahan silang makalipad, pero hindi sila belong sa iisang uri ng species. Okay? So I hope nagigets niyo yung part ng analogous. Ganun ba yun? Tutor Ichad, na may mga function sila, pero ginagamit rin niyang basehan ng pag-aaral na maaaring ang analogous ay ilan sa mga ebidensya na pwede nating ilagay sa pag-aaral ng comparative para masabi natin at makumpara natin na kaya siya nakakalipad ay dahil na-develop niya yung ganong klase ng adaptation, no? Or na-adapt niya yung ganong klase ng skills. Okay? So, pwede yun na isa sa mga evidence. But analogous structure is not that ano ba tawag dito, no? Favorable evidence for evolution na kung i-compared kay homologous. Kasi si homologous ang mas malakas. So Richard, Tutor Ichad, ano ba ang homologous? Homologous structures, no, example niyan, bird's wings, and the foreleg of a frog are considered homologous. Though limbs have different function, their embryonic origins are alike. So parehas. Though magkaiba, maaaring yung wings ng bird ay panglipad, ang foreleg naman ng frog ay pangtalon, 'di ba? Ng palaka, 'di ba? So, pero pag pinag-aralan yung structure ng bird wings at nung foreleg nung palaka, mapapansin natin na may parehas silang composition ng buto. Kaya siya tinawag na homologous. It's because of their embryonic origins o yung tinatawag na natin na ontogeny. For some comparative anatomists, homologous structures are important because they imply an evolutionary linkage between two species. Kaya mapapansin niyo parehas. Ilan sa mga pwede nating mapag-aralan dyan ay yung homologous structures ng different species such as sa atin human, yung arm. We have a humerus, radius, ulna, di ba? Carpals, metacarpals, and phalanges, di ba? Mapapansin natin na yung human arm, di ba, yung kamay natin mismo mula sa balikat hanggang sa siko, pababa sa ating mga daliri, di ba? So yun yung ating human arm. Mapapansin nyo dyan sa illustration ng homologous structures ng iba't ibang species, yung composition ng paa ng cat, no, yung pinaka-leg niya mismo hanggang paa niya, yung pang-flip, pang-swimming ng whale, at yung panglipad ng bat, ay pare-parehas ding may humerus, radius, ulna, carpals, metacarpals, and phalanges. So, ibig sabihin, yung kanilang homologous structures ay nagpapatunay na meron silang common embryonic origin. Okay? So, mapapansin nyo dyan, talaga, Tutor Ichad? Yes, kasi yan ang mga nagpapakita na ang evidences regarding sa common ancestor. Thus, conforming evolution, di ba? So mapapansin nyo dyan, iba't iba ang function na ginagamit ng structures na yan. Katulad ng kamay, maaaring pang-abot, ano pa ba, panggawa, panghugas ng plato, yung kamay ng tao, ano pa, pang-trabaho, di ba? Ang cat, panlakad, pantakbo, pangtalon. Ang whale, panlangoy, di ba? Ang bat, panglipad. Pero mapapansin nyo, pare-pareha sila ng bone structures. And it is because of their embryonic origin. Okay? So I hope medyo nagigets nyo yung part ng analogous at homologous structures pagdating sa evidence ng comparative anatomy. Let's start our last part, no? Sa last part naman yung tinatawag naman nating vestigial structure. Gradual changes have occurred through time that has, in some cases, reduced or removed the function of some body's organs and structure. Ito naman, dahil wala nang pakinabang, maaaring wala nang pakinabang, Tutor Ichad, kaya ni-reduce na or ni-remove na yung function nung organ na yon or nung structure na yon. Vestigial structures are structures that have gone their function in the organisms or organism that have become reduced in size because of efficiency. Dahil hindi na kailangan, wala nang gamit, maaring sa evolutionary process, unti-unti na siyang nawala, na-diminish, na-reduce, na-remove. Okay? So yung function niya ay wala na talagang naging pakinabang. So ilan sa mga halimbawa niyan, yung sa atin o yung appendix sa atin, human digestive system showing the appendix, but other studies say na ito isa to sa mga nagpo-produce no ng mga important protein and amino acids sa ating katawan. Ayan, and malaki ang tulong niya para sa digestive system. But in essence actually no, isa na siyang vestigial structure sa atin kasi in totality wala na talaga siyang function. Ganoon din yung pelvic bone ng snake showing a reduced limb behind, kaya nga umikli or lumiit na yung kanyang pelvic bone, no? Dahil hindi naman niya na kailangan ng tinatawag na hind legs, 'di ba? Or nakatagong dahil nag-ano lang siya, nag-crawl lang ba siya, 'di ba? Ang snake. So gumagapang lang siya. So hindi niya na kailangan pa ng additional pelvic bone, at
hind legs para sa paglakad. So unti-unti na yung nawala or na-reduce sa kanya. Pero evident pa rin na meron siyang dating part na yon. Yun yung tinatawag natin na vestigial structure. So I hope may natutunan kayo pagdating sa pag-aaral natin ng tatlong evidences ng evolution such as fossil records, comparative anatomy, and embryological development. Okay. So let's go to our assessment. Ayan, Tutor Ichad. Overtime ka na naman, di ba? Read each question carefully, choose the letter of the correct answer, use a separate sheet of paper for your answers, or comment it down. Again, number muna, at ang letra ng tamang sagot. Are you ready? Alam ko ready na sila Kersha, sila Jester Velasquez, maraming salamat. Franco Cuba mula sa Ocampo National High School sa panonood. Ready na ready? Ang dami po tutor, sabi ni Harchi. Ayan, so alam ko ready na kayong lahat. Let's do this. Maraming salamat po, tutor. Ma'am Melo, ayan, thank you din po, Ma'am Melo. Let's do this. Question number 1. Vertebrate forelimbs are most likely to be studied in blank. So ano kaya ang evidence ng evolution to, no? Vertebrate forelimbs are most likely to be studied in blank. A, ecology. B, embryology. C, geography. Or letter D, comparative anatomy. Ayan. So maraming salamat sa mga learners ng Ocampo National High School, kay Nicole Cardosa. Thank you so much. Ready na daw si John Albert Maronyo. Ayan, thank you so much. Christine, thank you rin sa panonood. Kay Danny Enriquez, mula dyan sa Pulong Buhangin National High School. Sabi ni Harry Ira, letter C daw, biogeography. Si Jester Velasquez, letter B, embryology. Si Harchi, ang sabi ni Harchi ay comparative anatomy. Sige nga, tignan natin. Ganon din si Earl Feathers, sabi niya letter A. Ang tamang sagot ay letter D, comparative anatomy. Di ba yung vertebrate forelimbs? Yung kinumpare natin kanina yung itsura nung sa whale, di ba? Saan pa? Sa bat, sa cat, at sa human. Okay? So comparative anatomy. Next question, question number 2. Ready na? Sagot-sagot tayo, learners. Thank you so much. Tutor Ram, kami ay tutor. Ayan, sige po. Thank you, Nalilito na, Tutor Ram. Ayan, thank you po. Learners, ayan, sagot lang tayo. Question number 2. All of these are true about fossils except A, they indicate that life has a history. B, they are pieces of evidence of life in the past. C, the older the fossils, the less they resemble modern-day species. Or letter D, they look precisely like modern-day species regardless of their age. Ayan. So thank you po. Maraming salamat sa panonood ng ating session. Hello sa mga learners ng Ocampo National High School. Kanina ko pa inuulit kasi palagi ko nakikita yung mga taga-Ocampo. Juan Marcel M. Mina mula sa Quirino National High School. Thank you so much. Ma'am Milet, maraming salamat po, Ma'am Milet, sa panonood po ng ating session. Hello sa iyo, Philip Ray. Ang sagot ni Philip Ray ay letter C. Ganon din si Renalyn Manuel, letter C. Jude Michael B. Jansalin, letter C. Si Miriam Yadaw. Ayan, thank you so much, Miriam. Si Miriam Yadaw, ang sabi niya ay letter D. Ang tamang sagot ay letter D. They look precisely like modern-day species regardless of their age. Hindi yan totoo about sa fossils, di ba? So, magkakaiba. Kaya nga may tinatawag tayong indices. Ayan. Question number 3, last question. The criterion used to determine if an organism is a new species is based on blank. A, time. B, geography. C, reproduction. Or letter D, physical traits. Ayan o, ito, matik na to, na kailangan nating ma-identify na paano nagkakaroon ng new species. So, ito yung isa sa mga dapat nating palaging nauunawaan. Thank you so much, Rainiel Manabat de Vera, for sharing our session. Hello sa iyo dyan. Andrea Isabel Yambao, thank you for sharing our session. Maraming salamat. Ganon din kay Sailin Clemente na nakatutok sa ating session. Thank you so much. Good afternoon po, Elsie Mesolania. Hello sa iyo. Elsie, ayan, mula sa Ocampo National High School. Ayan. Thank you so much. Ang sagot ni Kaizil ay letter A, time. Si Mia Reyes Casino, ayan, ay letter D. Si Desiree Bell ay letter D. Si Claudine, ano pangalan niya? Claudine Alea Portos. Ayan, si Claudine Alea Portos, ang sabi niya ay letter C. Correct. The correct answer is letter C, reproduction. Siyempre, wala namang magkakaroon ng determination ng inyong organism para sa new species kung walang reproduction, di ba? So, yun yung pinaka-basic talaga. Comment naman natin ang ating mga scores. Amazing and fantastic ang ating mga learners. Ngayong hapon, maraming salamat sa patuloy na
pag-standby ng ating session. Thank you so much. Hello sa mga learners ng Godofredo Reyes Senior National High School dyan sa Mayragay, Camarines Sur. Na teacher niya daw si Ma'am Maria Bernadette. Ayan. Thank you, thank you. Si Charisma Abi Pagulayan ay 1/3. Okay lang yon. Aral pa tayong maigi. Si Jude Michael, 2/3. Princess Garcia, very good. 3/3. Miriam Yadaw, 3/3. Hari Ira, pero masaya pa rin si Hari Ira. 1/3. Ayan. Congratulations, learners, and thank you so much sa pagsagot ng ating mga session ngayong hapon. Abang-abang lang tayo sa message ni Tutor Ichad sa Facebook para kayo ay ma-awardan natin next week. Ayan. So muli, maraming salamat. Share niyo ang inyong reflections sa ating mga Facebook post, no, sa kahit saan pang social media gamit ang ating official hashtag #itulay mahusay, o kaya yung nakikita nyo sa ating banner marquee na #itulay_level_up. Muli ako si Tutor Ichad mula sa SDO Malabon City, kasama si Tutor Rainier mula sa SDO Caloocan City. Tutor Rainier, ingat po dyan sa may Sagada sa Cordillera Administrative Region. Mapapanood nyo tuwing Lunes ng hapon, alas 3 hanggang alas 3:40 ng hapon, ang Science 10 program natin sa Facebook page ng DepEd Itulay. Ganun din sa YouTube channel ng DepEd Itulay, DepEd Philippines at DepEd Educational Technology Unit. Maraming salamat. Gracias, merci, grazie, shukran, jasilan. Salamat po for comments and suggestions. I-email niyo po kami sa edtech@deped.gov.ph or i-scan niyo ang QR code na nakikita niyo sa inyong mga phone screen para sa kahit na anong question, reaksyon, opinion, question na ginawa natin ngayong hapon sa ating session. Maraming salamat at susunod na ang Disaster Readiness and Risk Reduction ngayong alas 4 ng hapon hanggang alas 4:40 ng hapon, kasama si Tutor Edson mula sa SDO Mabalacat City, Tutor Eco ng Philippine Red Cross dyan sa may Ormoc City, at si Tutor Leo mula sa SDO Isabela. Maraming salamat. Kita-kita tayo sa week 7 next week. Paalam!